Pag-usapan natin, Weng, kasi nung isang linggo, nabalita na ang China nag-aalok ng tulong. No? China ulit? China na naman. Nag-aalok po ng tulong para masawata daw yung hacking na nangyayari sa ating mga website. No? Yung website ng ating gobyerno. Kadugtong niya nung insidente na merong grupo na nagtangkang mang-hack sa mga government agencies natin na natukoy po nag-originate sa China. China, no? Yan. So malaman natin mga kapuso, nasa linya natin si Undersecretary Jeffrey E.N.D. ng DICT for USEC for Infrastructure, Cybersecurity and Upskilling. USEC, magandang umaga, si Joel Suweng. Happy Chinese New Year po sa inyo. Good morning po. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga, Joel. At yes, Kung Hei Fat Choi. Kung Hei Fat Choi po, Happy New speaking Year. of Chinese mga kapuso, si Yusek ay magpapaliwanag sa atin ano ba ang pinakahuling development doon po sa alok po ng China na tumulong po sa investigasyon dito po sa hacking sa ating mga websites. So, merong network ng mga computer emergency response teams sa buong mundo. Yung ating National Computer Emergency Response Team kasi is member yan nung network na yon. At sa tuktok ng network na yan, meron tinatawag na Asia Pacific Computer Emergency Response Network. So doon, nagbibigay tayo ng mga datos, nagbibigay tayo ng mga reports, at doon maaaring makipagtulungan din sa China upang matukoy kung sino-sino ba itong mga hackers na na-detect natin na nag-attempt na mag-hack sa ating mga government systems. So I think yun yung tinutukoy ng China na pagkipagtulungan natin sa kanila. Meron Okay. pong official na statement na o kaya naman official communications tungkol budo sa alok na tulungan tayo, Yusek. Ang alam ko is tumawag yung Chinese ambassador ata kay secretary. And yun na nga, nag-aalok ng tulong. Informally, wala pa naman kasing formal na pinapadala sa amin na komunikasyon galing sa embassy ng China na sinasabi nila na yun na nga, nagbibigay sila ng tulong. Gayun pa man, nagbigay na rin naman ng statement yung embassy at the secretary also made it clear that we are more than willing to give more information sa China. So, as soon as we, like I said, as soon as we, actually, hindi na siguro kailangan ng formal notice. Tulad na sinabi ko, through the computer emergency response teams, we'll already send the information. Wala pa kasi kami narinig pabalik sa kanila eh. So But gumagana they na, already sent the information. okay, gumagana na yung network para tulungan tayo, Yusek. In the works na Yes, ito. yes. Alright. Okay, Yes, paano tinatanggap ng DICT itong alok na ito? Are you approaching this with caution? Paano? Meron bang pag-iingat na ginagawa ng DICT sa pagtanggap ng tulong mula sa kanila? Ano inaasahan ninyong tulong na manggagaling sa kanila? Magbibigay ba sila ng intelligence and information, yung mga na makakalap nila doon, yung bang inaasahan natin? Well, number one, ang inaasahan natin is magbigay ng liwanag tungkol doon sa mga nangyari. Ano naman we only state facts, Joel at saka Weng. And the fact is that we detect not only based on IP addresses tulad na nare-report sa media, like kilala niyo naman ako, ayoko na pumunta sa masyadong technical na usapan. Opo. Pero batay sa investigasyon namin, we can say with 75% certainty na these attacks that we recently got emanated from China or from within Chinese groups, no? So we're hopefully they can provide more intelligence about this and tell us, and siguro at the most mahuli yung talagang perpetrators, at the minimum to provide us more information and intelligence about these groups that were operating. We already provided all the details to the Computer Emergency Response Team. No? We already provided yung malware information na nakita natin, itong si GhostRat. Alam na rin naman ng buong mundo na ito ay galing sa isang Advanced Persistent Threat Group number 18 na nag-ooperate nga from within that territory, etc. So hopefully we can get them to answer. Yung grupo po na yan, Yusek, hindi lang Pilipinas ang tina-target. Hindi. This is a known group. In fact, meron kasing parang meron tayong
dossier na publicly available also Mhm. of these advanced persistent threat groups and actors. At this was validated not only by governments but also by the private sector. So ano yan, well known na yan na itong kumbaga itong behavior na ito ay galing sa ganitong grupo. Mm-mm. May gano'n na yan. May signature sila. May signature, kumbaga. May signature sila, Opo. yes. Pero ano yung worst na pwede nilang gawin? Ano ang kaya nilang gawin? Actually, Ghostrat is a spyware. Mhm. So, baliktad nga ng ibang di ba, tulad ng binanggit ko last week, pansinin niyo yung nangyari sa PhilHealth, Medusa, Mm-mm. ito ay galing sa isang Russian, associated with Russians na criminal cyber group, no? Opo. Pero ina-announce nila yung ginawa nila. Kumbaga, pinagmamalaki nila kasi nga, ang habol nila, kumuha Ransom. ng pera eh. Mm-mm. Ransom. Okay. Ito, baliktad. Itong si Ghostrat, baliktad to. Nagtatago ito. Mm-mm. They lurk in the deep recesses of the computer Mm. at ang objective talaga nila hindi sila makita. In fact, hindi sila nagko-communicate sa isang command and control center as often para lang maitago nila yung kanilang remnants. Mm. Sabi ko nga, very complicated type of thing. So Ano this Ghostrat is being used for siguro banggitin ko na, is being used for espionage, for Okay. for getting information. Okay, ano ang ginagawa nila dun sa information? Binebenta nila sa mga gobyernong pwedeng makinabang dito? Yung mga information na makukuha po nila sa kanilang mga hacking activities, particularly dito po sa ating mga website? If i-base natin doon sa behavior ni APT-18 or ni APT-41, which are interrelated as well, and based on the signatures of Ghostrat malware, the answer is they don't. Mhm. In fact, we know very, very little about them except their behavior. Mhm. They are not in the habit of advertising their movements. They are not even in the habit of selling in the dark web whatever they got. Ano napapala So, nila ano, dyan? Ano internal napapala? use? Oh. Mahirap na magsalita. Pero alam niyo, ako naman, techie boy lang naman ako. Hindi naman ako. I do not want to go Okay. into the, Kung sila baka po, mapunta ako sa hotspot ng international Oh. relations. Oh, kung sige sila po. po ay nang-ESP o gumagamit sila na kumukuha ng information for spying, hindi naman nila gustong o hindi nila layunin na i-paralyze ang operasyon ng isang tanggapan ng gobyerno. Hindi naman ganon. Talagang kukuha lang sila ng data na kaya nilang kunin. Well, this group kasi is also related, although not exactly the same, as doon sa na-discover din ng mga Amerikano, no? Hindi ba't meron silang sinasabi na Bolt Typhoon na po pwedeng, ganun din actually yung behavior. They lurk, nagtatago sila. Pero yung US kasi mas matapang-tapang sila nung sinabi na lang, these people can actually cause more harm in our critical infrastructure. But there is no proof yet. Sinasabi lang nila it's a possibility. Ito kasi hindi nga natin alam yung behavior. So in the realm of possibility, then we can say that yes, it is possible that because they're just lurking there, they can at the right time, kung hindi man natin nalaman na maaga, cause harm. In this particular case, to our government communications. Kasi nga, ang tinarget is government email natin. Opo. That's one. Tapos mabalik ako doon sa tanong ninyo. No? APT-18 kasi is known as a mercenary group. They get paid. Mhm. Either they get paid or hired by mostly other state actors or for industrial espionage. So so talagang talagang yun ang nila, ang modus operandi. Kumuha ng impormasyon at professional itong mga ito. Para kumuha ng impormasyon at ibigay sa kung sino man na nag-hire sa kanila. If not nga state fact. Okay. Pero again, wala pa pong indikasyon hanggang mula nung mag-usap tayo last week, hanggang ngayon wala pang information na state-induced or iniutos ng Chinese government ito doon sa grupo na gawin sa Pilipinas yan. Wala tayong Wala ganung pa. impormasyon. Okay. Anong kailan natin inaasahang ibabalik ng China yung mga impormasyon na kanilang nakalap, no? Doon sa kanilang pagtulong dito sa ating problema ng hacking.
Well, we expect within the week, we will get an information from the Asia Pacific Computer Emergency Response Team. Huwag kayong mag-alala. Siguro, mauna kayong balitaan namin. Uy, thank you, thank you. Thanks kami ni Ibang Joel, media, ah. no? Salamat, Konting salamat. minuto lang yung diferensya. Baka sabihin ng ibang media mo. Alright. kami, Siguro, Yusek. actually, Weng, napaulat na rin na ang DICT, merong ICT Academy. No? Yes. At siguro magandang mabalitaan nyo kami rito, Yusek, at in demand ang trabaho po ngayon ng mga IT professionals at sinasabi nga po na starting salary daw po ay 200,000 pesos. Hindi, pinag-usapan ba natin sa Pilipinas yan? Sa Pilipinas, I Alright. think, ganyan din. Alright. Sige nga, At, Yusek. yan ba ang international rate o local rate lang po yan? Yusek, Jeff. Siguro i-clarify natin, marami kasing kumbaga flexible ang cybersecurity professionals. Siguro kapag security operations center analyst, magsimula naman yan ng mga 60 to 85,000. Pero kapag penetration tester, yun yung mga sinasabi ninyong mga 200,000 and above. Usually by projects na yung kanilang singilan dyan. Penetration testing, ito yung mga hina-hire para maging white hacker. Okay. So, Susubok i-hack ka nila yung isang mag-hack. sistema. Yes, tapos magbibigay sila ng report kung anong nagawa nila at kung ano yung mga na-depensahan ng sistema na yon. So ang purpose So, nun, ang tawag dyan is ang penetration ang testing. layunin ng NewSec ay to determine kung matibay ang firewall ng isang organisasyon laban Yes, sa mga in general. hacker. Oh, yan, ganon. So pagka na-penetrate nila, ibig sabihin Mahina. No? Yun. Ganon, tama. Correct. Yusek Jeff. Correct. No? Alright. Sandali muna, gano'n naman katagal po yung pag-aaral para maging isang cybersecurity professional? Well, that depends. For a penetration tester, kailangan mo ng konting creative thinking dyan and experience. So apart from, usually nagbibigay kami, ang DICT po nagpo-provide ng mga laboratories. Meron tayong binili na cyber range, no? Para magkaroon ng experience yung ating mga, pero ang tinatarget ng cyber range is mga government employees sa ganitong larangan ng white hacking. Bukod dyan, mga 3 or 4 weeks ago, nagsimula na po kami mag-advertise. Meron kaming 25,000 online courses sa loob ng Coursera. Pinuprovide ng libre para sa mga tao na gusto ng, hindi lang cybersecurity, pati yung mga programming courses, no? Para sa mga taong gustong magsimula sa IT, paano mag-program. Kasi doon naman nagsimula bago ka naman pumunta sa cybersecurity. Opo. Magsisimula ka muna sa either programming or meron ka munang networking skills, no? Hindi yung networking po na umahanap na sales. I meant IT networks. Opo, no? opo. Design, building of IT networks. So 25,000 courses na libre po yan. Punta lang po kayo dun sa website ng DICT. Online lahat po yung At courses? Tigo naman, nagkalat na yan. Online Opo, po ang courses? opo. Tsaka Online. initially, Yusek, ang sinasabi, ito'y para sa mga gobyerno lang, sa mga IT Empleyado professionals na sa gobyerno. gobyerno. Sige po. Yung 25,000 na sinabi ko kanina, open to the public po yun. Oh. Yun nga lang, first come, first serve. Ilan lang tatanggapin niyo? First come, first serve. 25,000. 25,000, marami, no? Dami. Pero magka-appeal din ako sa mga nag-register. Kasi minsan yung nag-register, hindi na tinatapos yung kurso. Kasi these courses last for 3 to 6 months. Pag hindi mo naman tinapos, sayang naman yung libre. May mga naghihintay din naman. Oo, Totoo. kawawa naman yung hindi nakakuha dahil ikaw nauna tapos hindi mo Hindi mo tinapos. No? tatapusin. So, hindi Oo maganda nga yan. No? naman. So, Libre pa yun, no? online lang po ito, online courses po ito, Yusek, no? Tama ba? So meron kaming online courses kasi mas mas madaling i-deploy. Pero sa mga regions, sa mga regional centers namin, may mga makikita kayong mga flyers dyan o kaya mga invitasyon, makikita nyo sa social media accounts namin na mga training din para sa cybersecurity at saka sa mga ICT professionals. So siguro in every year nakakapagpatapos kami ng mga hindi bababa sa mula 60,000 to about 100 last year. Nasa 120,000 na mga estudyante Oh. ang mga napatapos. Mga short courses po ito, mga 6 months. certification courses. Yes, mga short courses sa IT at sa cybersecurity. At least may pagsisimulan ka. Di ba? Laking bagay nun. Ito magandang mapag-usapan dahil papalapit na po ang Valentine's. Meron pong campaign, Weng, ang Love DICT, yung hashtag UnmatchedPH. No? Yung Ano hashtag ibig na sabihin yan,
pinag-iingat tayo sa mga scam. Love scammers. Mga love scammers Opo. na yan. Nauuso po yan. Tell us more about this, Yusek, itong kampanyang ito. Oh, happy Valentine's Ka Joel. Sa inyo at, din Ma'am po. Weng, Sa ano? inyo din po. At sa lahat ng mga nakikinig. So, ito naman, hindi lang sa Valentine's nangyayari itong scam na ito. Pero para lang maipakita sa inyo yung modus operandi, nagsisimula po ito sa lehitimong ligawan. Nagliligawan online. Hindi ko ba alam kung bakit na kurso na yan. Ano? At minsan nagkakasagutan o minsan hindi man. Pero ito po yung twist sa love story na ito. So halimbawa, nagligawan kayo for let's say 2 months, yung iba nga araw lang, yung iba linggo lang. Ano? Basta ang twist is, somewhere, sometime, biglang magkakaroon ng emergency, either yung lalaki o yung babae. Let's say, ito po ang pinaka-common na nakikita namin na trend. Ano? O pwedeng foreigner siya, pabalik siya ng Pilipinas. At sasabihin niya, ay, na-stranded ako. Pwedeng en route ako galing US, na-stranded ako sa Singapore o sa Hong Kong. Padalhan mo naman ako ng pera. Pasensya ka na dahil talagang may emergency. So, ganun yung nangyayari. At ikaw naman, dahil meron kayong online relationship, if I may say online relationship, ay magpapadala ka ng pera. So, ganito po yung modus operandi nila. Pagtapos magpadala ng pera, wala na. Hindi So, mo na siya mahagilap. Ginagamit nilang, hindi mo na siya mahagilap. In fact, malamang ang ginamit niyang social media account ay fake. At yung mga Oo. pictures niya, hindi talaga. Ito po naman yung mga simptomas, if I would say, mga signals na maaaring scam ito. Minsan kasi nagpapadala rin siya sa inyo to build that particular relationship. So, umiiwas yung mga yan sa video calls. That's why. Video calls. Okay, alright. Kung mag-video call man yan once, let's say in a 2-month period na kayo ay nagliligawan, maaaring nag-video call kayo twice or thrice lamang. Kasi nga, fake personality yung ginagamit nila. That's one. Number 2, hindi talaga kayo nakapag face-to-face. Iyan ang modus operandi nila. Kasi nga, they're abroad or Yes. either they're abroad or they're far away there that you cannot go. No? And then, they will use your... Kasi nga, dahil nagligawan kayo, alam niya yung tungkol sa'yo eh. Opo. They will use a particular wish that you have. For example, gusto mong makapunta ng US o kaya gusto mong makapunta ng Europe. Kapangakuan ka There will come a time, yayayain ka na. yayayain ka. In fact, sasabihin pa niya, ito yung application form mo sa visa, papakita ka pa niya ng proof. Tapos sabihin niya, magbayad ka na lang ha, binayaran ko na yung ganito, ganyan. Meron ka ng ticket, visa na lang babayaran mo. Padala ka ng ganito para maayos ko yung visa mo. Yun. Tapos hindi na kayo Ganun magkikita. Kasi hindi na, pagtapos magpadala ng pera sa'yo. So they're using your emotions at ang target nila yung vulnerable. Halimbawa, kakahiwalay pa lamang, wala naman diborsyo sa Pilipinas. Ano? Pero yung kakahiwalay pa lamang or mga single parents. Yan. Oo. Yung Yung malamig ang Valentine. Yan. Yan yun. yung malamig ang Valentine. Kasi mas madaling mas madaling mamanipulate. Pero Yusek, yung mas kanilang malala ang sitwasyon ngayon with the use of AI. Kahit pa halimbawa araw-araw kayo mag-video call, kung gagamitan ka ng AI sa video call, possible ba yon? So para mas malalim yung belief mo na totoong tao itong karelasyon Yung pala, ko. deepfake, no? Correct, oo. Napakaganda ng napakaganda ng tanong mo, Ma'am Weng. So far, ang namomonitor pa lang ngayon, nandito tayo sa US at kasama yan sa mga napag-usapan. Ang namomonitor pa lang sa US at sa Europe ay audio AI calls. Yun. In fact, about 2 or 3 days ago, may nai-report na ang isang Hong Kong employee nagpadala ng $25 million. Wow. Dahil Oh, wow. akala niya ang tumawag sa kanya ay boss niya. Naku, Diyos ko. My goodness. So far, ang nakukuha pa lang ngayon ay boses. Hindi pa nakukuha yung actual video in an actual conversation. Kasi conversational ang... Pag nag-video call kayo, conversational. Dapat Opo. sumabay yung bibig doon sa binibigkas. Totoo po yan. Di ba? Oo. So medyo madaling mahuli pa doon. So far, hindi ko sinasabing wala pa, pero yan naman ang maganda sa atin bilang isang emerging technology. Malamang ang ginagamit ng mga nai-scam sa atin, binibili din nila sa nagamit na sa ibang bansa. Di ba? So wala pang ganon so far na video call na madadaya.
Usually, ang ginagamit nila is gumagamit sila ng ibang personality Mm-mm. sa isang video call, ito pwedeng kaibigan nila, para makapanloko. Naku. Kaya iba-ibang mukha ang nagagamit nila. Alright. Dapat pala pag ano, mga halimbawa may video call, sinasabi amo mo ko magpadala ka sa akin ng $25 million. Dapat para kayo may security question. Oo. Di ba? May Ang- security question para masigurado mong amo mo yung kausap Tama, mo. dapat ang parang Amerika 'yan, yung presidente ng Amerika bago mag-launch ng nuclear Oo, di ba? ang nuclear missile, 'di ba? Merong mga Merong- code 'yan. correct, Dapat may gano'n. oo. No? So, $25 million Diyos ko naman. Naman yan. Binili mo ng ilang Diyos Mariosep isla. na buhay to. Anyway, Nakakatawa sa story na yun. Ano yun, ha? Nasa video call silang lahat. All Oh my. C-level executives. Wow. So they really thought it was the So CEO. lahat sila naloko. It was the CEO. Nako. Anyway, medyo mahaba-habang usapan ito, Yusek, no? Pero paano nila malalaman yung iba-ibang modus? Meron pa tayong website na pwedeng puntahan para magbigay gabay sa kanila. May sinisimula na kampanya ang CICC, yung ating Cybercrime Investigation Coordinating Center, sa ilalim ng DICT. At meron na silang mga inailabas na mga social media cards Okay. bilang para magbigay ng mga impormasyon tungkol dito. Oh. Basta tandaan po ninyo, every time kahit na mahal ninyo, siguro napamahal na. Mahal ninyo, hindi pa if it's too good, nakikita. Oo. Sige. kaya hindi nyo pa nakikita. No? Yung mga ganyan na pagliligawan sa social media lamang, medyo paging cautious. Mag-isip ka na. Alright. Okay. Yusek, salamat sa oras mo. Thank Mag-ingat ka. Alam ko you. nasa komprehensya ka Oo. sa Amerika. Ito mukhang malamig ang Valentine niya. Kasi Oo nandun nga. siya sa US. Malamig pa dyan, Yusek. Pauwi na ako. Pauwi ka na. Pauwi ka na. Okay. Ingat po. Yusek, thank you. Mag-ingat ka. Thank Salamat. you. Maraming salamat po. Joel at Thank you, Ma'am. thank you. Si Undersecretary Jeffrey E.N.D., Department of Information and Communications Technology ang